Hello, kamusta kayo? I'm Dr. Jeline Igtiban de la Fuente at isa akong pediatrician. Sa video na ito, tatalakayin ko ang mahalagang punto tungkol sa childhood nutrition. Tara na at makinig! Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 batang under 5 years of age ay hindi wasto ang paglaki dahil sa malnutrition. Ang malnutrition ay maaaring sa anyo ng pagkabansot or stunting, mababang timbang para sa tangkad or wasting, at labis na timbang or overweight. Isa naman sa 2 bata under 5 years of age ang nakakaranas ng tinatawag nating hidden hunger dahil sa kakulangan ng bitamina, minerals at iba pang mahahalagang nutrients. Ang hidden hunger ay lubhang nakakasama sa mga bata at kababaihan, katulad ng iron deficiency anemia. Ito ay nagdudulot ng mahinang pag-iisip sa mga bata at maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng ina sa panahon at sa ilang sandali pagkatapos ng panganganak. Tinatayang 200 milyon na batang under 5 ang nakakaranas ng pagkabansot at kakulangan ng timbang, at 340 milyon naman ang nakakaranas ng hidden hunger. Patuloy din ang pagtaas ng bilang ng child overweight at obesity. Ang labis na timbang sa mga bata ay maaaring magdulot ng early onset type 2 diabetes mellitus, depression, adult obesity at iba pang serious health and economic consequences. Ang undernutrition, hidden hunger at overweight ay ang tinatawag nating triple burden of malnutrition. Ito ay nagbabanta sa kaligtasan, paglaki at pag-unlad ng mga bata, kabataan, ekonomiya at bansa. Ang pangunahing dahilan ng triple burden of malnutrition ay ang mahinang kalidad ng pagkain ng mga bata or the poor quality of children's diet. Tinatayang 2 sa 3 bata ay hindi napapakain ng recommended na diverse diet para sa kanilang malusog na paglaki at pag-unlad. Tanging 2 sa 5 sanggol na wala pang 6 na buwan ang eksklusibong pinapasuso. Sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 2 taon, 44% ang hindi napapakain ng prutas at gulay. 59% ang hindi napapakain ng itlog, dairy, isda at karne. Maraming kabataan naman ang nagkukonsumo ng mga processed food. 42% ay umiinom ng soft drinks at least once a day. 46% naman ang kumakain ng fast food at least once a week. Karamihan ng kabataan ay nahaharap sa maling kasaganahan ng pagkain. High calorie, low nutrient at processed food. Ang maling pagpili ng pagkain ay ang pangunahing dahilan ng global burden of disease. Tandaan natin na ang mabuting nutrisyon ay ang pundasyon ng kaligtasan, paglaki at pag-unlad ng mga kabataan. Napakalaking impluwensya sa nutrisyon ng isang bata ang nutrisyon ng ina, bago at sa panahon ng pagbubuntis. At sa oras na isilang ang sanggol ang kanyang paglaki at pagdevelop, ay maituturing na napakabilis. Dito ay kritikal ang development ng kanyang utak or neurocognitive development. Habang lumalaki ang isang sanggol, ay mas dumadami ang kanyang pangangailangang pangnutrisyonal. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang oras para sa mabuting nutrisyon ng isang bata ay sa unang 1,000 araw mula sa pagbubuntis hanggang sa ika-2 kaarawan ng isang bata. Ito rin ang tinatawag nating first 1,000 days. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Yan tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it.
dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky One. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Kapag ang bata ay may tamang nutrisyon, siya ay may tamang timbang at tangkad. May malusog na pangangatawan at pag-iisip, lalaking matalino, mabilis matuto, matalas ang isip at memorya. Mataas ang resistensya at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang bata din ay makakaiwas sa obesity o labis na timbang. At makakaiwas din sa mga chronic diseases sa pagtanda katulad ng type 2 diabetes, hypertension at iba pang cardiovascular diseases. Ang pangangailangan nutrisyonal ng isang bata ay kinakailangang matugunan upang maibigay ang sapat na sustansya at maiwasan ang pagkabansot, malnutrisyon at kalabisan ng timbang. Mahalagang malaman natin na ang pinakamainam na nutrisyon ng bata ay nagsisimula sa tamang nutrisyon ng isang ina habang siya ay nagbubuntis. Ang nanay ay dapat may balance, protein, energy, dietary supplementation. May malawak at iba't ibang source ng pagkain. At may sapat na micronutrient supplementation, katulad ng iron, folate, calcium, DHA at iba pa. Kinakailangan din na tandaan na mahalaga ang sapat na pagtaas ng timbang. Pagkapanganak ng sanggol, dapat unahin at ipagpatuloy ang pagpapasuso tuwing araw at gabi. Ang gatas ni nanay ang pinakamahalagang bahagi ng pagkain ni baby sa unang 6 na buwan. Para naman sa complementary feeding, kailangan alamin natin ang gabay sa pagkain ni baby. Ilan dito ang mga sumusunod. Ang tamang paghuhugas ng kamay bago maghanda ng pagkain at bago pakainin si baby. Pagpapanatili ng malinis na pagkain at inumin ni baby. Tamang pagpili ng pagkain na angkop ang dami at consistency para sa edad ni baby. Bukod sa mga nabanggit, bigyang halaga din ang mga katangian ng ipapakain kay baby, katulad ng dalas at dami ng pagkain. Kapag si baby ay 6 hanggang 9 na buwan, subukang pakainin tulad ng mga butil ng kanin at mais at gulay tulad ng kalabasa. Kapag si baby naman ay 9 hanggang 11 buwan, subukan siyang pakainin ng isda, karne o manok. Maaari din siyang pakainin ng nilagang itlog. Siguraduhin din dinurog ito ng maigi bago ipakain kay baby. Kapag si baby ay 12 hanggang 2 taon, ay patuloy na subukang pakainin ng mga prutas at gulay. Iwasan ang pagkaing sobrang tamis at alat. Sa pagpapakain din, subukang maging responsive tayo sa ating mga anak. Iwasan ang distraction sa pagpapakain katulad ng panonood ng gadgets or TV. Makakaiging nakaupo ang bata sa high chair at hindi patakbo-takbo. Ugaliing ding i-model sa ating mga anak ang tama at wastong pagkain. Maraming gabay para sa angkop na pagpapakain ng isang bata. Tandaan na mahalagang bigyan ng bata ng iba't ibang uri ng pagkain na nagtataglay ng Go, Glow at Grow food. Ang Go ay ang mga pagkain nagbibigay lakas o enerhiya sa ating katawan tulad ng kanin, root crops, pasta o tinapay. Ang Glow food naman ay ang pagkain tumutulong sa pag-regulate ng ating katawan. Nagbibigay resistensya para makaiwas sa mga sakit katulad ng prutas at gulay. Ang Grow food naman ay nakakatulong sa paglaki o pagdevelop ng ating katawan. Sila ay mayaman sa protina katulad ng isda, karne at itlog. Napakahalaga din ang pag-inom ng tubig
at iwasan ang mga inumin na matatamis. Ang isa pang gabay sa sapat na nutrisyon ng isang bata ay ang pinggang Pinoy. Ito ay nahahati sa 4 na porsyon. 17% ay bahagi ng isda or karne, 33% naman ng kanin, lamang, ugat at iba pa. Ang kalahating bahagi ay para sa mga prutas at gulay. Mahalagang bahagi din ng pinggang Pinoy ang tubig at gatas. Napaka-importante din sa childhood nutrition ang micronutrient supplementation. Ito ay para maiwasan ang mga common micronutrient deficiency katulad ng vitamin A deficiency, iron deficiency, iodine deficiency, vitamin C deficiency at vitamin B complex deficiency. Ang iron supplementation ay sinisimulan at 6 months old. Ang vitamin A supplementation naman ay usually binibigay kasabay ng measles vaccine at 9 months old. Bagaman hindi routinely recommended ang multivitamin supplementation, maaari itong irekomenda ng inyong pediatrician upang mapunan ang ilan sa kakulangan sa nutrisyon ng isang lumalaking bata. Sa mga school-age children at teenagers, mahalagang ipaalala natin sa kanila ang tamang pagpili ng pagkain para sa kanilang nutrisyon. At syempre, tandaan natin na ang pagbuo ng magandang ugali sa tamang nutrisyon ay nagsisimula sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang pangangailangan habang maaga at pagmumodelo ng tamang pagkain. Huwag din mahiya at huwag matakot magtanong sa inyong mga healthcare provider. Sa paraan na ito, mas magagabayan tayong mga magulang sa tamang nutrisyon ng ating mga anak. Bago ako matapos, ating tandaan na ang mabuting nutrisyon ay ang pundasyon ng kaligtasan, paglaki at pag-unlad ng ating mga kabataan. Maraming salamat at magandang araw!